The Interior Department says that it has foiled another potential school attack planned by a 14-year-old student in Tolosa, Leyte, to which some may describe as a copycat crime following the Tacloban school shooting. And then, as yesterday, nagkaroon din ng isang insidente ng pananaksak sa San Carlos City involving a grade 9 and grade 10 student. So how concerned is President Bongbong Marcos with this, with what appears to be a series of school violence being recorded? Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan. Amnesty International and criminal law professor Barry Gutierrez both said that lowering the age of criminal responsibility doesn't really have a guarantee of deterring violence. While Malacanang is open to this push, meron po bang reservations ang Malacanang tungkol dito? Kagaya ng ating sinabi kahapon, depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan.